So, hello guys! So, andito po kami ngayon sa OPD. And katatapos lang po namin kunin yung result ng lab test niya. And ito po, inaantay na po namin na matawag yung pangalan niya para sa check-up naman niya para sa nephro. So, ito na po yung 5th month na check-up mo, no? Yan, pang 5th month na check-up na po namin ito. Kasi mag-5th month na din po kami, mag-5 months na din po kami na na kidney transplant. So, andito kami ngayon sa OPD. Ang dami po kasing pila and wala na po kaming upuan. Yan. O anuhan, naantok ka. So, ayan na nga po. Katatapos lang po namin na magpa-check up sa nephro ng aking asawa. And, ang sabi po, kasi actually, kanina napaparanoid na kami, napapraning na kami. Kasi nakita namin yung, SGPT at saka yung SGOT. Yan. So, ang sobrang tataas kasi nila and syempre nag-research kami kung ano yung nangyayari doon kapag mataas. And ang sabi parang may organ damage or di kaya naman may liver damage, mga ganon. Yung yung rason bakit tumataas yung mga SGPT, yung mga ganon. Pero yun nga, after po namin na magpa-check up doon sa nephro ng aking asawa, and ang sabi naman po yung chine-check lang daw kasi yun kasi nga nagte-take pa yung asawa ko ng isoniazid. And then babalik ulit yung asawa ko next week. Bakit ka nga ba babalik, Han? Bakit ka babalik? Mataas yung hemoglobin ko. Liver ko sa hemo. Ayan, so sobrang taas po kasi nung hemoglobin ng asawa ko. Kasi syempre, di ba nung dialysis days, ang gustong mangyari is maging normal at tumaas yung hemoglobin. Ngayon naman, ang problema, sobrang tumaas po yung hemoglobin. Mataas. I mean, tumataas daw pala. Tumataas daw yung... Oo. Tumataas daw yung hemoglobin niya. So, yun. Kailangan niyang bumalik ulit next week kasi renefer po siya sa HEMA. And then, next month na po ulit siya yung check-up niya sa nephro. Yan. So, ako din, next month na din po yung check-up ko kasi 6 months na. And 6 months, tapos after 6 months, 1 year na after KT, yun, may check-up ulit ako. So, yun, papunta na po kami sa parking area kasi uuwi na po ulit kami ng Nueva Vizcaya. Yan, so andito na po kami sa parking area. And pauwi na po kami. So inaantay pa lang po namin pala yung kapatid ko kasi bibili siya ng gamot. So wala kasi sa amin sa Nueva Vizcaya yung anti-rejection drug ng asawa ko. Kaya yung kapatid ko na lang kasi hindi po namin alam kung saan ba kami bibili ng anti-rejection drug. So sabi ko nga kanina nakakapraning, di ba? Sobrang naprapraning kami kanina kasi yung tipong may hindi normal lang dun sa lab test na nakikita namin, napapaning na kami. Kasi syempre alam natin yung hirap ng may sakit, kaya as much as possible ayaw na po nating mangyari yun. So, yun lamang po for today. And thank you so much for watching. Bye bye! Uwi na po kami. Ayan, so hello po pala sa mga nakakwentuhan po namin kanina, yung mga bago po nating kakilala dito sa NKTI na naglalakad din po ng kanilang mga kidney transplant. And nakaka-inspire kasi nakaka-relate din po ako sa kwento nila. Si Ma'am Karen at saka yung asawa po niya na taga Lipa, Batangas. Tsaka si Ma'am Mimi na nakausap ko din po kanina na naglalakad din daw po ng kidney transplant po niya. At saka kay Sir na din po na taga Pangasinan na nakausap po namin sa laboratory. Hindi na po ata namin natanong yung pangalan po niya kanina. And mas nauna po siya na na-transplant po sa amin. So, nakakagaan lang ng loob na may mga tao po tayong nai-inspire
na kahit nahihirapan or bumibitaw na sa pangarap na kidney transplant, pag napapanood daw po yung mga videos po natin, nai-inspire pa sila lalo para ipaglaban yung buhay nila at saka yung kidney transplant nila. So maraming salamat po sa inyo and God bless po. Sana ma-kidney transplant na din po kayo soon. Bye-bye!